Isang mayamang lalaki na nawala ng ganang mabuhay pa at magmahal dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Magkaroon pa kaya siya ng pagkakataon na muling umibig at maging maligaya? Tunghayan natin ang kwento ng pag-ibig ni Jay at Mitch na pinamagatang To Love Again. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para wala kang mamiss sa bawat kwento na aming isi-share. Chapter 2. Damn! Mitch swore for the third time in the span of 5 minutes. She never swore, but she did now. Nasa gitna siya ng daan at mabilis na nagmamaneho. Na maramdaman niyang unti-unting namamatay ang engine niya. Nakuha pa niyang itabi sa gilid ng daan ang sasakyan niya bago tuluyang namatay ang makina. Sinubukan niyang muling pihitin ang susi at buhayin ang makina. Pumugak iyon. Then she started ground and groaned sluggishly. Ipinahihiwatig na tuluyan nang namatay ang baterya ng kotse. She swore again. Mami, tawag ng batang lalaki sa likuran niya. Lumingon siya sa backseat. Hinabot ang bata at tinapik-tapik. It's okay, Andre. Go back to sleep. It's dark. I can't see. Napaungol siya. Kahit flashlight ay wala sa kotse niya. Shh! We'll be fine. Here's your feeding bottle, sweetheart. Kinapa iyon ng bata mula sa dilim. Kinuha, subalit pinanatiling hawak lang. Mommy, I'm scared of the dark. Me too. Not of the dark per se, kundi kinatatakutan niya kung ano ang nakaabang sa likod ng dilim. Gusto niyang sabihin kay Andre iyon, subalit hindi siya maiintindihan ng 3.5 taong bata. Nilingon niya ang paligid. Masama ang panahon. Sa Maynila pa lang ay naririnig na niyang may magdadaang bagyo. Pero hindi niya binigyang pansin dahil maganda naman ang araw nang umalis siya sa Maynila. Besides, kung bumagyo man, makakarating siya ng Santa del Valle ng walang aberya. Hindi niya binilang ang mamamatay siya ng baterya sa gitna ng daan. Kaninang nasa Tagaytay sila ay nagsimulang umulan ng mahina. Subalit, makalipas lamang ang 1 oras ay nagsimulang lumakas ang hangin at unti-unting lumalakas ang ulan. Sana'y naisip man lang niyang sa isa sa mga ins na lang doon sila nagpalipas ng gabi. If only she weren't that impatient to reach Santa del Valle. Pero sino ba mag-aakalang mamamatayan siya ng baterya? Itinaas niya ang braso upang tingnan ang oras sa relo niya. Subalit, hindi niya ayon maaninag sa dilim. Her wristwatch didn't have luminous hands. Pahablot niya ang inabot ang bag niya na nasa passenger seat. Kinapa ang cellphone sa loob niyon at doon tiningnan ang oras. 10 minutes past 7. Supposedly, it was still very early. Iyon ay kung nasa Batangas ka o kaya naman sa Maynila. Subalit dahil milya-milya na nga ang layo niya roon, she had been driving for 12 straight hours. Mula kaninang umalis sila sa kanila, ay huminto lang siya para magpa-full tank. Hindi siya nag-iisip na lagyan ng laman ang tiyan niya. Subalit huminto sila sa Alabang kanina at pinakain niya si Andre sa isang burger chain. And she was too try to have the appetite to eat, so she ordered for herself a cup of coffee and apple pie. Nakadalawang kagat lang siya sa apple pie at umayaw na siya.
Now aside from being tired, she was also hungry. Kung tutuusin, kulang isang oras na lang mahigit at nasa Santa del Valle na siya. But she couldn't possibly get there by walking and with Andre along in this weather. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Sino sa mga kaibigan niya ang tatawagan niya para hingan ng tulong? Nasa Maynila lahat ang mga kakilala at kaibigan niya. Kahit sa bahay ng lolo niya sa Santa del Valle ay hindi siya makakatawag. Wala pang linya ng telepono roon. At kung nagkaroon man itong nakalipas na 2 taong mahigit, ay malamang na hindi nagawang magpakabit ni Manong Juan. She dialed Luis' number from Manila. Luis could at least call Mrs. Nancy Librado, ang manager ng kanilang farm. Magkaibigan ng dalawa. Hindi lang magkaibigan, dating classmates at magkababata. Baka makagawa ito ng paraan upang puntahan sila roon. Subalit nagbigay ng warning ang cellphone niya. Lowbat. Furiously, inihagis niya iyon sa katabing upuan. Sana hindi niya pinili ang araw na iyon para sundin ang mahigpit na payo ni Luis na magbakasyon matapos ang nangyari sa kanya. May 3 taon na ang nakalipas. Luis was her father's second cousin and her only relative. Maaga itong naulila at pinaaral din ng lolo niya. She was a television actress. Ang napangasawa nito ay sa mismong istasyon ng telebisyon nagtatrabaho nung nabubuhay pa. Ito ang nagbigay rito ng tsansang umarte sa television. And though she had been a widow for 6 years, she had a very active social life. Hindi ito mapagkakamalang 39. She looked 10 years younger. At higit sa lahat, hindi ito gustong tawagin siyang tiya. Agad niya sinang-ayunan ang suggestion nito at ipinasya magtungo sa Santa del Valle makalipas ang 2 taon at kalahati mula nang huli silang umuwi roon. Nag-file siya ng indefinite leave of absence sa ospital na pinagtatrabahuhan niya bilang isa sa mga resident doctors. Ang nangyari sa kanya at kay Dennis ay nakaapekto sa trabaho niya. Hindi siya maaaring makakita ng dugo nang hindi niya naaalaala ang nangyari sa kasintahan. Ang pagkaalala sa kasintahan ay napangyari upang tuluyan na siyang mapaiyak. Tragedy followed her like a shadow. 2 taong mahigit ang nakalipas na mayari ang aksidenteng kinasangkutan niya at ng kanyang mga magulang. The accident took her parents' life. At hindi pa man lang siya halos nakaka-recover sa nangyaring trahedya, ay sinundan naman na nangyari sa kanila ni Dennis. Mami, iyak ka ba? Ang tinig ni Andre mula sa likuran na nagpaangat sa kanya mula sa pagkakasubsob sa manibela. Nilingon ni Mitch ang bata. Inaninag sa dilim. Pinahid niya ng likod ng palad ang mga luha kahit na hindi naman niya nakikita ang mga iyon. I'm not crying, Andre. Sinisipon lang ako. Why aren't we moving? Tanong ng bata. Our car's battery is dead and we are stranded here. I don't know where we are, she said helplessly. Hindi niya alam kung naintindihan ni Andre ang sinasabi niya, pero ikinagagalak niyang may nakakausap siya. Should I be scared, Mommy? Under another circumstances, she would have laughed at that. Are you scared, honey? No. Then don't be. Hindi na kumibo ang bata. Till she heard the sucking of his feeding bottle. Suminghot siya. She couldn't just stay there and cry, o di kaya ay palipasin ang oras sa pamamagitan ng makikipag-usap sa isang batang paslit. Itinuwid niya ang sarili. She sniffed and pounded on the steering wheel and gave the ignition one more try, subalit ni hindi iyon pumugak. Sa nanlalabong window glass dahil sa ulan, ay may naaninag siyang liwanag na paparating na sasakyan sa kanilang direksyon. Liwanag sa gitna ng kadiliman ng paligid. Nasa ilang lugar na siya. Not even a house in sight. At dahil sa probinsya at bumabagyo pa, malamang naabuti ng 1 oras bago pa may ibang sasakyang magdaang muli, kung may magbabiyahe man sa ganitong panahon. Hindi na siya nag-isip pa.
Binuksan niya ang pinto ng kotse. "Wait here, Andre," anya sa bata at mabilis na bumaba ng kotse. Hindi niya alintana ang malakas na dapyo ng hangin at ulan sa mukha niya. Tumakbo siya patungo sa kabilang lane at itinaas ang dalawang kamay upang parahin ang paparating na sasakyan. Bahagyang nagminor iyon malayo pa man sa kanya. Subalit hindi para huminto. Sa halip ay kumilit iyon sa shoulder upang iwasan siya at nagtuloy-tuloy. "Hey!" sigaw niya. Ikinakaway ang mga kamay pa itaas. Nagpatuloy iyon sa mabilis na pagtakbo. Nalulumong sinundan niya yon ng tingin. She couldn't blame the driver. Kahit siya man ang nasa lugar nito, ay hindi rin siya hihinto. Then she drew in a sharp breath. Bigla siyang nanghilakbot mula sa atrasadong pagkatakot. Paano pumasok sa isip niyang basta na lang bumaba at pumara ng sasakyan? Kani-kanina lang ay nasa isip niya ang nangyari sa kanya at kay Dennis. Itinaas niya ang dalawang kamay sa mukha at muling napaiyak. More from helplessness than fear. Now what? Would she stay inside her car until morning? She shuddered at the thought. Paano kung may masasamang taong maparaan? Pero marunong siya ng martial arts, hindi ba? She was in college when she studied martial arts more as a form of exercise, a sports and a mental discipline. At minsan man ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang natutuhan upang ipagtanggol ang sarili. Not even during the time when she was attacked. She panicked instead. And that almost cost her life. She survived, yes, pero hindi si Dennis. Sa pagkaisip ng iyon sa kasintahan ay muli siyang napaiyak. Muling sumalakay ang takot at guilt na kasalanan niya kung bakit namatay ito. Muli ay hinamig niya ang kanyang sarili. Nilinga ang paligid. Probinsya iyon. Hindi laganap sa lugar na iyon ang masasamang taong nagkalat sa kalye ng Maynila. At kung ganitong masama ang panahon ay malamang na nasa loob ng kani-kanilang bahay ang mga tao, even the bad ones. The road was deserted. The whole place was deserted. Walang dapat na katakutan. Sapat ang kaisipang iyon upang bahagyang lumakas ang loob niya. Tumingala sa madilim na kalangitan at malayang tinanggap sa mukha niya ang patak ng ulan. Ang ulan ay nanatiling mahina, gayon may basang-basa na siya. Ang hangin ay lumalakas pa yatang lalo sa bawat sandaling magdaan. Naririnig niya ang ugong niyon. May tamid siya sa maleta niya, subalit hindi niya maisip na maghuhubad siya sa loob ng kotse niya at magbihis. Kahit pa madilim. Titiisin niya ang basa ang damit niya. Mabilis siya lumakad pabalik sa kotse. Malapit na siya sa gitna ng daan nang gulantangin siya ng malakas na busina. Lumingon siya at hinawi sa mukha niya ang ulan upang ibalik ding muli sa mga mata niya ang kamay dahil sa nakasisilaw na liwanag mula sa headlights ng paparating na sasakyan. Nang parahin niya sa sasakyan kanina sa kabilang bahagi ng kalsada, she was acting on impulse. Ngayon ay bigla ang pag-aalinlangan sa isip niya. Hindi siya nakatitiyak kung sino ang sakay ng paparating na sasakyan. Tinakbo niya ang kotse niya at mabilis na pumasok sa loob at nag-lock ng pinto. Hindi pinansin ang sinasabi ni Andre. Ang mga mata niya ay nakasunod sa lumampas na sasakyan. Hindi niya ngayon malaman kung manghihinayang siya o hihinga ng maluwag. Nang bigla ay nagpreno ang driver niyon, hindi kalayuan sa unahan ng kotse niya. She drew a sharp breath. Humigpit ang pagkakahawak niya sa steering wheel, lalo na nang umatras pabalik ang sasakyan. Umangat siya sa pagkakaupo at pinagkakapa ang mga lock ng kotse. Tiniyak na nakababa ang lahat ng mga iyon. Ang kabang nararamdaman ay halos magpasabog sa dibdib niya. "Mami, the other car stopping," ani Andre. Tumayo ito at hinawakan siya sa balikat. "You're wet!" Jay stepped on his brake. Humigpit ang seatbelt sa dibdib niya dahil
sa biglang preno niya kasabay ng pag-iisip kung tamang huminto siya. Ano bang pakialam niya kung sino man iyong na-stranded sa gitna ng daan sa madilim na gabi at bumabagyong ganito? Ang mga motorista ay dapat na handa sa anumang maaaring mangyari sa sasakyan nila. Pero ang tinamaan ng headlights niya ay babae. Nakapantalon ito, gayunmay natitiyak niyang babae iyon. At kahit hindi niya nakita ang mukha, ay natitiyak niyang takot ang dahilan ng biglang pagtakbo nito patungo sa loob ng madilim na sasakyan. Who cares if she is a woman? Who cares if she ran her battery to death? For all he knew, may kasama ito sa kotse. She ran her battery to death. Umulit sa isip niya iyon. Paano kung totoo nga namatayan ng baterya ang babae? Walang ilaw ang sasakyan. Kahit na may kasama pa ito. Hahayaan ba niyang abutin ang mga iyon na magdamag sa kalye? Paano kung may mapadaang masasamang loob? Shit, he muttered. Iniatras niya ang four-wheel drive Chevrolet Silverado. He stopped the vehicle right in front of the stranded car. Bumaba siya ng pick-up at lumakad sa kotse. Sa liwanag na nanggagaling sa taillights niya, ay nakita niyang nakasarang lahat ang mga salamin na sasakyan. Hindi niya maaninag ang pasahero dahil malabo ang mga salamin at malakas ang ulan. Yumuko siya at kinatok ang salamin ng driver's seat. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang bumaba ang salamin. 3 pulgada lamang ang nakaawang. Anong nangyari? Namatayan ka ba ng baterya? Tanong niya sa nasisilip na mukha. Her eyes were wide like saucers. He swore inwardly. Wala siyang natatandaang kinatakutan siya ng kahit na sinong babae, not even his enemies. But he couldn't blame her. Sinilip niyang mainam ang loob ng kotse kung may kasama ito. Then a small face creeped behind the woman's shoulder. Hello! May bata. Hindi niya matiyak kung babae o lalaki. Mag-ina ang nasa loob ng kotse. Jay sighed patiently. Look, he said in more gentler tone. Hindi ako masamang tao, misis. Huwag kang matakot. Anong tulong ang may aalok ko sa iyo? You're right, namatay ang baterya ko. Magagawa mo bang i-charge? Wika nito sa nanginginig na tinig. Hinihilamos ang palad sa mukha upang alisin ang tumutulong tubig mula sa buhok. At nakita ni Jay na sinisipat siya nito. Tila ba, pinag-aaralan ng anyo niya sa pagitan ng kaperasong awang nang nakabukas sa salamin. Umiling si Jay. No ma'am, hindi ko magagawa iyon sa ganitong panahon. Ang maiaalok ko sa iyo ay lumipat kayo sa sasakyan ko at ihahatid ko kayo sa patutunguhan mo. Ilak mo itong kotse mo at pabalikan mo na lang bukas ng umaga. It's okay, tumawag na ako sa amin. Nakita ni Jay na itinaas ito ang cellphone. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niyang gumuhit sa likod niya, sa pagkakayoko ay gusto niyang mangiti. The woman was doing it by the book. Ihahatid na kita kung saan man sa inyo. Hindi kayo lumingas siya sa paligid. Maaaring manatili rito hanggang mag-umaga. Mahabang oras ang ipaghihintay mo. He was getting impatient. Hindi dahil nababasa siya, kundi tumitindi ang kirot sa likod niya. And by the look of it, the woman was determined to stay in her car with her child. Hindi niya ito masisisi. Muling umiling si Mitch. Could she trust this stranger? He had a deep and cultured voice, very masculine. So what? A good voice didn't guarantee that he was not a rapist or a psycho killer. And despite the gentle tone, she could sense his irritation. Dahil saan? Dahil napipilitan itong mag-alok ng tulong o dahil may pakaramdam itong mahihirapan itong biktimahin siya. Ale, hindi ako masamang tao, patuloy nito. Kung araw lang ngayon at nadaanan kita rito kahit na umuulan pa, hindi kita hihintuan. Pero gabi na at bumabagyo at narito kayo sa ilang na lugar sa loob ng kotseng hindi umaandar. Bumuntong hininga si Mitch. Sa kabila na lakas ng ulan, ay nahihimigan niyang iritasyon sa tono ng lalaki. Malapit lang sa amin, she shouted back so he could hear. Her teeth were rattling. Her knees were shaking. She didn't realize she was that cold until that moment.
Or was it from fear? Huwag na tayo mag-aksaya ng oras sa pagtatalo. Ang sabi ko ay hindi ako masamang tao. Mas dadalhin ng budhi ko kung bukas ay mabalitaan kong may mag-inang napahamak sa daan dahil hindi ko isinakay at inihatid pa uwi. Now get out of your car. Utos nito sa tinig na hindi na itinagong iritasyon. I'll handle your... Muli nitong niyoko ang bata sa likod. Muli itong kumaway at ngumiti. Napagtanto niyang lalaki ito. Your son. Hindi agad makapagsalita si Mitch. Pinagkamali nitong anak niya si Andre. Wala siyang balak itama iyon. Masabuting isipin ng estrangherong mag-ina sila. Total, kung hindi nangyari ang trahedyang iyon sa kanya, sa kanila ni Dennis, Andre would have been her legal son by now. At bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, nawala na sa harap niya ang lalaki. Lumakad ito pabalik sa sasakyan niya. Sa liwanag na nanggagaling sa taillights ng sarili nitong sasakyan, ay nakita niyang malaking tao ito. He was wearing a black leather jacket. Aalis na ito, nainis marahil. Muli ay nahahati ang damdamin niya sa pagitan ng takot at sa pagnanais na tanggapin ang tulong nito. Ngunit sa pagtataka niya ay hindi sumakay sa sasakyan nito ang lalaki. Umikot ito sa kanang bahagi ng pick-up at may inabot ito sa loob at pagkatapos ay muling nagbalik sa kanya. Muling yumuko at sumilip sa bintana. Take this. Isiningit nito sa kapirasong nakabukas sa salamin ang isang bagay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang inilagay ng lalaki sa espasyong nakabukas. A gun. Panic exploded in her head like a blinding light. Then she heard the man swore that she drew her breath sharply. Mula sa baril ay tumaas ang tingin niya rito. Mrs., hindi ako masamang tao. Muling sabi nito, dinidistansya ang salita. Naiintindihan ko natatakot ka. So here's my gun. Gamitin mo kung wala kang tiwala sa akin. It's loaded. Inalis itong muli sa salamin ang baril. Binuksan at ipinakita ang mga bala sa kanya. She had seen guns before. Her grandfather had ones much bigger. So she knew it was real. Bakit may baril ang lalaking ito? Bago pa siya makaisip na isasagot sa sariling tanong, ay nagsalita itong muli. They're real bullets. Hindi ko gustong dagdagan ng takot mo dahil pinakitaan kita ng baril. I just don't know what to say for you to trust me. Kung masamang tao ako, madali para sa akin basagin ang salamin ng kotse mo. At sino ang pipigil sa akin para gawin iyon? Walang tutulong sa iyo rito. Kumapang ang lamig sa buong katawan niya. He was right. Sino ang pipigil dito kung gusto nitong barilin ang mga salamin ng kotse niya? O di kaya ay basagin ang mga iyon sa pamamagitan ng baril nito. Alright, matatagalan bago nito mabuksan ang salamin, but he would eventually. Her mind ran wild. Sinisigaw na dumaan siya sa kabilang pinto at tumakbo sa gubat. Maililigaw niya ito sa dilim. But what about Andre? Oh God! Did she have a choice? The man offered help at nag-iisa lang ito. Binibigay nito sa kanya sariling baril. Pero sapat ba iyon upang magtiwala? Her heart pounded on her chest painfully as she slowly unlocked her car door.